Anong ginagawa mo dito ng ganitong oras? Muling tanong ni Anika sa kanya, nang babaan siya nito at pagbuksan ng gate. Tuloy-tuloy naman siyang pumasok sa apartment nito, at inihagis ang jacket sa sofa. Pinatuloy mo ba dito si Benedict? Seryoso pa rin niyang tanong. Sa hotel siya tumuloy, hindi mo sinasagot ang tanong ko, ano ang ginagawa mo dito? Iniwasan mo ako maghapon, wika niya rito at mariing tinitigan. Why? Alam ng daddy mo na may nangyari sa atin Jeremy. Hindi mo alam kung gaano ko gustong lumubog na lang sa kahihiyan. Then let's pretend that you're my girlfriend, suhestyon niya. Pretend na naman. Pag-alit na wika nito, why can't you just leave me alone? Naisama mo na ako sa koleksyon mo, tama na ang isang pagkakamali. Itinukod niya ang mga kamay sa mesang naroon, at pinakalma ang sarili. Koleksyon, pagkakamali. Bakit ganoon ang tingin nito sa nangyari sa kanila? Umuwi ka na Jeremy please, pakiusap nito pero hindi niya gustong pakinggan. What if? Walang what if Jeremy. Umuwi ka na, wika ni Anika na itinuloy ang hindi niya madugtungang salita. Napahawak siya sa batok niya, dahil sa mga sinasabi nito. Hindi nito alam kung ilang beses niyang pinag-isipan kung pupuntahan niya ito ngayon, mula nang maramdaman ang pag-iwas nito, pero kung itaboy siya nito'y ganoon na lang. Lumapit siya dito at agad nakita ang pag-iwas nito. Pero dahil sa alak na nainom ay malakas ang loob niya. Nang ma-corner ito sa dingding malapit sa hagdan, ay mabilis niyang inilapat ang mga labi dito. Lasing ka na Jeremy, wika nito na pilit siyang itinutulak. Muli niya itong siniil ng mas mapusok na halik, at ang braso niya ipinulupot na sa katawan nito. Unti-unti namang nawala ang pagpupumiglas nito, hanggang sa tumugon na ito sa mga halik niya. Ano ang ginawa niyo sa hotel ng Benedict na yun? Tanong niya rito nang hindi ito pinapakawalan sa mga bisig niya. Mabilis na uminit ang katawan niya sa pagkakadikit nila, pero gusto niyang malamang hindi ito hinawakan man lang ng lalaking iyon. Wala kang pakialam, sagot ni Anika nang may galit sa tono. Tulad ng hindi ko pinakikialaman kung ano ang ginawa niyo sa club ni Scarlett. You're making me crazy. Pabulong niyang wika sa tainga nito, at sinimulang damhin ang balat nito. Anumang protesta ang gusto nitong gawin, ay napigil na ng mga halik niya. Nakapikit na rin ito dahil sa sensasyong ibinibigay niya. Nakaramdam siya ng kasiyahan. Bumaba ang mga labi niya sa leeg nito, at binuhat paakyat ng hagdan. Nang makarating sa silid nito, ay itinuloy niya ang paghalik at pagdama sa katawan nito, na nagdudulot lalo ng kakaiba sa kanyang pakiramdam. Tinanggal niya ang pijama nitong suot, at pinagmasdan ang ano nitong katawan. Napangiti siya nang itinakip nito ang mga kamay sa ano nito. I've touched all of you, hindi mo kailangang mahiya. Nangingiti niyang sabi. Tinanggal niya ang kamay nitong iniharang sa ano. At doon pinaglandas ang mga halik. Inangkin niya ang isang chest nito, habang ang kabila ay dinadama. Isang mahinang boses ang pinakawalan nito. He felt satisfied. Lalo niyang pinagbuti ang ginagawa. Makalipas ang ilang sandali ay bumaba pa ang halik niya, hanggang marating ang gustong parte ng katawan nito. Kung ilang beses itong narinig sa sinasabi na idinulot niya, ay hindi niya alam. Pero masaya siya sa nakikitang kasiyahan dito. Are you ready for me my love? Tanong niya nang muli siyang yamakap dito. Hindi ito sumagot bagkus ay itinaas ang ulo, para bigyan siya ng halik. Isa iyong malinaw na sagot na handa na ito sa paglambing niya. Halos mawala siya sa sarili sa samot-saring damdamin na lumulukob sa kanya. Nang marating ang tagumpay, at hamupa ang init ay humiga siya sa tabi nito. Iniuna ng isang braso sa ulo nito, habang ang isang braso ay nakayakap sa katawan nito. Pareho silang kumot lang ang itinakip sa mga ano na katawan, hanggang sa hilahin siya ng antok. Nagising si Anika na masakit ang katawan, katulad noong isang gabi nang una siya nitong lambingin. Halos alas 5 pa lang ng umaga. Gusto niyang gisingin ito at pauwiin na, pero mahimbing ang tulog nito. Pagkatapos ng nangyari kagabi, ay alam niyang hindi na siya makakaiwas pa dito. Kailangan niya nang tanggapin na isa na siya sa mga babaeng paglalaroan nito. Kung hanggang saan, at kung hanggang kailan ay hindi niya alam. Muli siyang nakatulog sa kabila ng mga alalahanin, isang mapusok na halik ang nagpagising sa kanya. Alas 6 na, my love, baka malate ka na naman sa opisina. Nakangisi nitong wika.
Mabilis siyang bumangon, at lumantad ang ano niyang katawan na huli na para itago. Ibinalik man niya ang kumot, ay agad na rin siyang niyakap ni Jeremy at siniil ng halik, hanggang sa pareho na silang matangay ng init ng katawan. Nang matapos ang muling paglambing sa kanya, nanatili lang siyang nakatitig sa kisame. Ako na ang magtitimpla ng kape, suhestyon nito nang makitang wala pa siyang balak bumangon. Nagtapis lang ito ng tuwalya saka bumaba sa kusina. Siya'y muling isinuot ang pijama, at nagdala ng tuwalya para maligo pagkatapos. Nang bumaba siya ay nakahain na ang kape. May sandwich sa ref, initin ko na lang, wika niya rito. At kinuha ang sandwich na ginawa niya kagabi, saka isinalang sa microwave oven. Dito na kaya ako tumira? Tanong nito. O kaya, lumipat ka na lang sa kondo ko, para mas malapit sa opisina, suhestyon pa nito. Hindi umabot sa ganoon ang nasa isip ko, para sa pagpapanggap natin. Bahagyang tumaas ang kilay ng binata sa sinabi niya. Nagpapanggap lang ba tayo dito? Hindi ba? So, ano ang meron tayo? It's clearly not a commitment, Jeremy. Malinaw na sinabi mo yan sa akin, una mo pa lang akong anuhin. Tumitig siya dito at ito ang nag-iwas ng tingin. May kirot man sa dibdib niya ang reaksyon nito'y hindi niya pinansin. Ano pa ba ang aasahan niya mula rito? Pakilak na lang ang pinto kapag umalis ka, wika niya para itaboy na ito. Tumuloy siya sa banyo, at dinaan sa ligo ang pagkadismaya at sakit. Bago siya lumabas ng banyo, ay narinig niya na ang pagsara ng pintuan, at ang tunog ng kotse nito papalayo. Napasapaw siya sa noo at napaupo. Kung malalaman lang ng ama at nanay Lucila niya ang pinaggagawa niya, tiyak na madidismaya ang mga ito. Ipinagkaloob niya ang sarili ng ganoon na lang, ni hindi man lang niya ito kasintahan. Paalis na sa kondo si Jeremy, nang makita ang ilang tawag ni Scarlett. Isang mensahe naman ang natanggap nito, na papunta na ito sa opisina niya. Wala pang 8:00 at napakaaga para kulitin siya. Isa na itong junior account officer sa isang sikat na bangko, at nililigawan nito ang kumpanya nila, para ilipat ang account nila sa pinapasukan nito. Pero bukod sa paglilipat nila ng bangko, ay kasama siya sa nililigawan nito, dahil gusto ng ama na sila ang magkatuluyan. Matagal ng kasosyo ng Daddy Zane niya ang ama nito, at noong una silang magkita ay nagpakita na ang dalaga ng interes sa kanya. Nasa kolehiyo pa lang ito noon. Minsan na rin silang halos umabot sa pag-aano, kung hindi lang niya naiwan ang ano na dapat ay gagamitin. Ngayon ay nagpapakita itong muli ng interes sa kanya, para mapapayag siya na ilipat ang account nila sa bangko na pinapasukan nito. Wala pa si Anika nang dumating siya sa opisina. Nakaupo sa visitor's lounge si Scarlett, dala ang 2 kape na binili sa katapat na coffee shop. Sumunod ito sa kanya sa silid niya, at umupo sa gilid ng mesa na katabi ng swivel chair niya. Maiksi ang suot nitong palda, at nakalantad ang maputing hita nito. Gusto niya itong palipatin ng upuan, pero alam niyang kasama iyon sa pang-aakit nito. Nakausap mo na ba si Uncle Zane? Tanong nito. Kagabi ay sinabi niyang ipapaalam muna niya sa ama ang paglipat ng ilang account dito, dahil kaibigan naman ito ng daddy niya. Pero dahil naubos ang oras niya kaiisip kay Anika, nakasama si Benedict ay nawala sa isip niya. I'm sorry, hindi ko pa nakausap si Dad, matapat niyang sagot. Humigop siya ng kape at inilapag ito sa mesa. Ang sabi mo'y kakausapin mo kagabi, kaya ka nagyayang umuwi ng maaga, tila pangungonsensya nito. Dahil pa rin kay Anika, kaya siya nagyayang umuwi ng maaga. O baka maaga mo lang talaga akong pinauwi. Natawa siya sa lantaran nitong tanong. Tumayo siya para iwasan ang hita nitong lantarang inilalapit sa kanya. Sumandal siya sa cabinet na nasa likod ng swivel chair, kung saan nakapatong ang mga photo frame na inilagay ng mommy niya, at ilang alak na collections niya. Sumunod naman si Scarlett at tumayo sa harap niya, at inayos ang kwelyo ng polo niya. Gusto ko ng pagdudahan ang appeal ko, Jeremy, malambing nitong wika na nakatingin sa labi niya. Alam kong kaya mong desisyunan kung ililipat niyo ang account sa akin, pero pinahihirapan mo ako. This has nothing to do with you, Scarlett, sagot niya at lumunok nang may magbara sa lalamunan niya. Hindi pa humuhupa ang init ng katawan niya, dahil sa pag-iisip kay Anika, at hindi nakakatulong ang ginagawa ng babaeng ito sa harap niya. Hinawakan pa siya nito sa magkabilang bewang, at pinaglandas ang mga kamay doon paikot.
Nang tumangala ito sa kanya, itinaas nito ang isang kamay, at pinaglandas ang isang daliri sa ibabang labi niya. Bago pa siya makaiwas ay tumingkayad na ito, at lamapat ang labi nito sa kanya. Automatikong lamapat ang kamay niya sa likod nito, at gumanti ng halik. Tuluyan namang itinaas ni Scarlett ang dalawang braso, at ikanawit sa leeg niya. Natangay na siya at lalong idinikit ang katawan, habang nakapaikot ang mga braso niya sa bewang ng dalaga. Nasa ganoong ayos sila nang bumukas ang pinto, at iniluwan yun si Anika. Tila siya binuhusan ng malamig na tubig. Kung may galit siyang nakita sa mga mata nito, ay sandali lang dahil agad din itong isinara ang pinto. Agad siyang lumayo kay Scarlett, at naihilamos ang kamay sa mukha. Mabilis niyang tinungo ang pinto, pero wala si Anika sa pwesto nito nang sumilip siya. Bakit hindi marunong kumatok ang sekretarya mo? May inis sa wika ni Scarlett. Simpleng office etiquette hindi niya alam. You should fire those kinds of employees. I'm sorry Scarlett, tuwing umagay may bilin ako sa kanya na magdi-discuss muna kami, bago ako sasalang sa anumang meetings. I-discuss ko mamaya kay Dad ang proposal mo, then we can set another meeting in another place, wika niya rito. May kailangan ka pa ba? Naiiling itong pag-alit na hinablot ang bag sa upuan, at nagmamadaling umalis. Lumipas ang ilang minutong nakatulala lang siya sa kawalan, at iniisip kung paano magpapaliwanag kay Anika. Hi Anika, napalingon siya nang makita si Andrew na papasok pa lang din ng opisina. Bumaba siya para bumili ng iced coffee sa katapat na building, nanginginig pa hanggang ngayon ang kalamnan niya sa inis. Ganito pala ang pakiramdam ng sinasabi ni Jeremy na no commitment. Sa dinami-dami ng lalaking gustong maging girlfriend siya, pinili lang niyang maging laruan ng isang lalaki. Gusto niyang manliit pero wala na siyang magagawa, kung hindi tanggapin ang larong gusto nito. You're late, biro niya dito. Mabait ang superior ko, bulong nito sa kanya nang nakatawa. Baka pwedeng lumipat, ganting biro niya. Kung pwede nga lang para magkasama tayo maghapon. Isang mapang-akit ng ngiti ang ginawa niya, at napasarap sila ng kwentuhan kaya't inihatid pa siya nito sa pwesto niya. Lunch later, tanong nito bilang paanyaya. Sure, agad niyang sagot. Nakita niya kaninang nakabukas ang pinto ng silid ni Jeremy, at nakatayo ito sa pwestong natatanaw siya. Matagal pa siyang nakipagkwentuhan kay Andrew, pero agad ding umalis nang makitang paparating si Jeremy. Where's my schedule for today? Mahinang tanong nito. Inabot niya dito ang dalang folder kanina, na dapat na i-discuss niya rito kung hindi nito naabutan ang dalawa sa gitna ng paghahalikan. Kumpleto na yan lahat sa maghapon, casual niyang wika. Hindi niya kailangang ipakita dito, ang awa na nararamdaman niya para sa sarili. May kailangan ka pa? Tanong niya nang makitang nakatayo pa rin ito sa likod niya. Will you come to my office, please? Pakiusap nito na parang maamong tupa. Agad siyang tumayo at sumunod dito. I'm sorry for what you saw a while ago. Isang sarkastikong ngiti ang pinakawalan niya, sa kabila ng pagngingit-ngit ng kalooban niya. Humihingi ka ng paumanhin, dahil hindi mo na-lock ang pinto. I asked for an apology because I was a bad. Hindi ako dapat nagpatangay sa panunukso ni Scarlett. Bakit ka humihingi ng paumanhin? If you like her, then suit yourself. I don't like her Anika. Please believe me. Whether you like her or not isn't my business Jeremy. Mas pangit yatang pakinggan, na sa kabila ng halikan yung dalawa, ay sasabihin mong hindi mo siya gusto. Hindi ito nakasagot sa kanya, pero matiim pa ring nakatitig. May sasabihin ka pa. Marahan itong umiling, pero may kalituhan sa mukha nito na tila hindi alam ang sasabihin. Lumabas siya ng silid nito, at inabala ang sarili sa trabaho. Alas 12 ng tanghali ay pinuntahan siya ni Andrew, habang abala pa siya sa dami ng trabahong inilatag niya sa mesa. Nawala sa isip niyang naka-oo siya kanina dito, dahil sa inis kay Jeremy. Habang nagliligpit ng gamit ay lumabas ang binata at tinawag siya. Sandali siyang nagpaalam kay Andrew, at sinabing hintayin siya nito. May kailangan ka. Sabay na tayong mag-lunch. I'm sorry, naka-oo na ako kay Andrew, mabilis niyang sagot. I said I'm sorry, mahina nitong sabi. This has nothing to do with you and Scarlett Jeremy, pagsisinungaling niya. Nakasabay ko si Andrew noong isang araw,
at hinatid ako sa apartment kaya nakahiyaan ko nang tumanggi ng lunch. How about dinner tonight? Mabilis nitong tanong. Mabilis din siyang umiling at kahit paano ay maging tapat dito. Alam mo namang binalaan ako ni Marga at daddy mo, na huwag magpatokso sa'yo, hindi ba? Nanalo ka pa rin. Wala ka namang ipinangako sa akin at malinaw mong sinabi na wala tayong commitment. Pero hindi ko rin inaasahan na kaya mong pagsabayin ang dalawang babae, ni wala pang 24 oras. I'm sorry Jeremy pero may hangganan naman ang pagpapakababo ko. Nakuha mo naman na ang gusto mo, lubayan mo na ako. Pwede. Tuloy-tuloy niyang wika saka ito iniwan na hindi na nakasagot. Gusto niyang tumuloy sa restroom at umiyak pero naghihintay si Andrew sa kanya, kaya't pinilit niyang ngumiti at sumama na lang dito makipag-lunch. Matagal nang nakaalis si Anika, pero nakatanga pa rin si Jeremy sa pinto. Lahat ng sinabi nito ay totoo, at hindi niya alam ngayon kung paano itatama ang pagkakamali niya. Alam niyang mula sa oras na iyon, ay iiwasan na siyang muli ng dalaga. Ngayon ay kasama ito ng ibang lalaki at naninibugho siya. Hanggang umabot ng kalahating oras, ay wala pa rin siyang balak lumabas ng opisina. Dumating ang daddy niya, at tinanong ang status ng proposal ni Scarlett. I decided to reject the proposal dad. Maayos naman ang serbisyo ng bangko natin ngayon, sagot niya. Kapag tinanggap niya ang proposal ni Scarlett, ay mas lalo lang niyang inilapit ang sarili sa panunukso nito. But why? Hindi naman lahat ililipat mo, mapagbigyan mo lang yung tao dahil matagal ko ng kasosyo ang ama niya. No, matigas pa rin niyang wika. Supplier pa rin naman sila sa Villarreal Hotels dad. Kailangan ko lang tanggihan ang proposal ni Scarlett. Gusto kong malaman kung bakit. Kailangan kong may maisagot kay Ricardo kapag lumapit sa akin. Ang tinutukoy nito'y ang ama ni Scarlett. Ginagamit ni Scarlett ang pang-aakit sa akin, para makuha ang gusto niya. She kissed me this morning and, napailing siya nang maalala ang nangyari kanina, at ang sandaling galit na nakita niya sa mga mata ni Anika. And, tanong ng ama nang hindi niya itinuloy ang sasabihin. Sandali siyang huminga ng malalim, bago itinuloy ang sasabihin. And Anika saw us. Sandali ring hindi nakapagsalita ang ama, at sandaling namayani ang katahimikan. So, anong problema kung nakita niya kayo? Do you have a relationship with your secretary? Tanong nito pagkatapos. Napatitig siya sa ama sa kawalan ng isasagot. Malinaw na wala silang usapan, na kahit anong commitment sa isa't isa ni Anika. Pero mabigat sa loob niya ngayon ang sinabi nito kaninang lubayan na siya nito. In short, tapos na kung ano ang meron sila. She tried everything she can to hide her emotions, pero alam niyang nasaktan niya ito o hindi man ay nainsulto. I'll grab my lunch for a while dad. Kumain ka na ba? Tanong niya, sa ama sa halip na sagutin ang mga tanong nito. Sa labas kami magla-lunch ng mami mo. Anyway, fix this issue with Scarlett. Kung maliit na pabor lang naman ay pagbigyan mo na, wika ng ama bago ito lumabas ng silid niya. Pagbalik ni Anika sa pwesto niya, ay muli niyang inabala ang sarili sa trabaho. Pinipilit niyang maging casual sa harap ni Jeremy, at gawing maayos ang trabaho. Nakita naman niya ang pagpapakumbaba nito, pero tapos na ang pagpapakababo niya sa sarili. Napagpasyahan na rin niyang umatras sa usapan nila ni Zane Villarreal. Kailangan lang din niyang pag-isipan ang susunod na hakbang, bago siya tuluyang mag-resign sa Villarreal Corporation. Alas 5:30 ay nasa meeting pa si Jeremy na tungkol sa Villarreal Hotel. Na dapat ay kay Ethan pero nasa honeymoon pa ito at si Marga sa Tagaytay. Matapos ilagay sa table nito ang mga reports na kailangan, ay lumabas na siya sa opisina. Isinabay naman siyang muli ni Andrew. Pero ngayon ay hindi nila kasama si Sandra, kaya't nang magyaya ito sa mall ay sumama na rin siya. Nasa 25 pa lang si Andrew, kaya madali niyang nakagaanan ng loob. Nanood sila ng sine at kumain sa mall, na inabot ng alas 10. Wala silang pinag-usapan kung hindi mga paboritong palabas sa sine, at mga kalokohan nito noong college pa ito, na nagkataong lumaki sa Tarlac na halos kapitbahay lang ng Nueva Ecija. Nang ihatid siya nito sa apartment niya, ay natanong niya na ang sasakyan ni Jeremy, kaya't mabilis siyang nag-send ng message na umuwi na ito. Nang ihatid siya ni Andrew sa harap ng gate, ay nakita niya ang pagharurot ng kotse nito palayo.